Don't let hate consume you. Hate is a disease. Akala mo kahit andyan yan, hindi ka maapektuhan, kaya mo maging masaya. But the truth is, unless hate is dissolved, it will affect the way you think, the way you act, it will affect your demeanor, and it will affect the way you talk. Ang sabi sa Bible, out of the heart, the mouth speaks. When a person is full of hate, hindi yun maitatago. Lalabas at lalabas yun. And it will resonate palabas. At ang pinakamasakit doon, kapag ikaw ay punong-puno ng hate, ang unang-unang maapektuhan ay ang mga taong malalapit sa'yo dahil sila yung nakapaligid sa'yo. Sila ang unang-unang sasalo niyan. Hindi man ikaw, kasi sa'yo manggagaling yun eh. Hindi mo alam, sumusumpit-sumpit yun ng pakonti-konti. And I've experienced that. Nagkaroon ako ng unforgiveness sa heart ko. Pansin ko talaga, ang sungit ko madalas. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bakit ganito yung mood ko? Ginawa ko, Lord, sabi ko, help me, Jesus. Dissolve this hate, please. Help me to forgive. Help me to remove this hate. Hindi ko kayang tanggalin to ng ako lang, Lord. Please, tanggalin niyo po. Kasi naapektuhan ng mga anak ko, ang asawa ko, napagsusungitan ko. So, I don't know for you kung ano yung pinagdadaanan mo. I'm not forcing you to overcome whatever you're feeling, but I really hope that magkaroon tayo ng self-awareness. At kung meron mga hate sa puso natin, i-acknowledge natin yun, because kung i-deny natin na wala tayong ganon and we think that we are fine, then wala naman tayong ibang niloloko kundi yung sarili natin. And one way to address that towards God is to actually admit that we have unforgiveness or hate sa puso natin. Isa sa mga verses na napakahirap gawin ay sa Matthew. Ang sabi doon, love your enemies and pray for those who persecute you. Hindi ako exempted dito Kasi ako rin pag nasaktan ako, may mga times hirap talaga ako mag-move on. So yung hate nagsistay. Ang maganda doon, talagang inaamin ko sa Lord, Lord, I still hate this person. Nasaktan pa ako nito. Please, help me to regulate my emotions. Na gano'n, to act soundly ng tama sa harapan ninyo. And hindi naman madalas na na-overcome ko yun. Siyempre, hindi naman ako perfectong tao. But, isa sa mga ways para ma-address yung problem natin about hate is actually to be self-aware and to admit that we feel that towards someone. And kapag dinulog natin sa Diyos yun, sa Panginoong Jesus, tutulungan niya tayo kung paano yun malusaw o matanggal. So yun lang. If you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po si El Takashi. Maraming salamat po. God bless.